Gandang umaga po sa bawat isa. Muli tayo po ay ako po ay humihingi ng paumanhin dahil yung nakaschedule na magsasalita sa oras na ito ay nagkaroon lang ng onting technical na problema. No, kaya ngayon ay sub po muna, kaya medyo na late po tayo ng start ngayon. Muli paumanhin po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Nagkaroon lang ng technical na problema, kaya hindi po nakapag-start ng maaga at kailangan mag-sub po sa oras na ito. Kaya purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos kahit sa mga ganitong pagkakataon nararapat pa rin na papurihan ang Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko tayo manalangin. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat sa araw na ito, sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa panibagong buhay, Panginoon. Yung pagmulat lang namin tuwing umaga, isa na yung pagpapala ng gagaling sa inyo. Tulungan niyo kami na mapahalagahan ito, O God. Maraming mga tao hindi nakakapamulat, Panginoon. Hindi nakakita ng panibagong umaga. Pero salamat, Panginoon, pinagkalooban niyo kami ng panibagong buhay, O God. Hallelujah. Salamat po sa pagkakataong ito na maunahin namin, Panginoon, ang inyong salita. Higit sa ano pa mang mga bagay. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Tuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-aaral at gabayan kami ng inyong banal na Espiritu. O God, na maintindihan namin, O God, maging kalakasan sa amin yung mensahe ninyo sa oras na ito. Purihin kayo, Panginoon. Kayo lamang po maitaas, aming Ama. Yun lamang ang nais namin, O God, ang maitaas lamang kayo, O God. Hindi ang sino man, hindi kami, hindi ako, hindi ang kahit na anong bagay, kundi kayo lamang, Panginoon, ang maitaas, O God. Salamat po sa inyo, pinagkakatiwala namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Saan man po kayo naroroon. Saan man panig po kayo ng mundo naroroon. Good morning po. Marahil yung iba ay madaling araw pa rin sa oras na ito, o yung iba ay gabi na sa oras na ito, no? Marahil sa US or sa iba pang panig ng mundo, gabi na. Hanggang gabi po. Punta naman po tayo sa ating susunod na pag-aaralan, The Names of God series. Sa pagkataong ito, ang ating pag-aaralan ay Jehovah Ra'a, the Lord is my shepherd. Punta po tayo sa Psalms chapter 23. Mamaya may mga babanggitin po ako, especially sa mga pastor, na napaka-importante. Pero puntahan muna natin yung Psalms chapter 23. Verse 1. Sabi dito sa ang salita ng Diyos, sabi dito, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang anuman. Sa English, syempre alam natin yan, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Yung the Lord is my shepherd, yun na yun, Jehovah Ra'a. The Lord is my... Sa Amplified Version, ito lagi itong binabanggit ni Ma'am V, Pastor Sylvia. Lagi sa aming binabanggit pagdating sa Psalms chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Sa Amplified Version, I have everything I need. Kung ang Panginoon, no, ang ating pastol, sabi dun sa Amplified Version, I have everything I need. Nasa atin ang lahat ng kailangan natin. Ganda ng pagka-translate dun. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo sa ating buhay ang Panginoon ang ating pastol, no, kumpletong-kumpleto na tayo. Kung nasa sa atin ang Panginoon, kumpletong-kumpleto na tayo. Bakit? Sa mga susunod, sabi dito sa verse 2, tulad ng tupa, pinapahingan niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako ay kaniyang inaakay. Inaakay tayo ng Panginoon. Kung ang Panginoon ang ating pastol, inaakay tayo patungo sa kapayapaan.
Hindi tayo inaakay. Oo, dumadaan talaga tayo sa, alam niyo po ba, yung mga pastol. No, pag iyan ay nagga-guide ng mga tupa, no? Pag yan ay nagga-guide ng mga tupa, bago sila makapunta dun sa mga madadamong lugar kung saan makakakain sila, dadaan muna yan ng napakaraming lugar, no, na mababatong lugar, matataas na lugar. Mahirapan muna yung mga tupa bago makahanap ng panibagong lugar kung saan makakain sila. At walang pastol, no, tandaan niyo po ito, walang pastol ang mag-guide ng isang tupa patungo sa kapahamakan. Tandaan niyo po yun, lalo tayong mga pastor, walang pastol, no, wala ring pastor ang mag-guide, no, sa kanyang mga tupa patungo sa kapahamakan. Tandaan po natin yan, hindi yung ang Panginoong Hesus ay hindi magdadala sa atin sa kapahamakan. Lahat yung pinaka-pinpoint ng kanyang plano ay patungo sa mabuting bagay. Alam natin yan, Jeremiah 29 verse 11. Sunod, chapter 3. Bagong kalakasan ko ay kanyang binibigyan, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y maparangalan. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. At sa pa, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, laging napaparangalan ang Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi para maparangalan tayo, kundi para maparangalan siya. Maitaas ang kanyang pangalan. Kaya kung gusto niyo ng isang maayos na sign sa Panginoon, kung talagang sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ay yung kung napaparangalan ang kanyang pangalan. At kung nadadakila ang Panginoon, na itataas ang Panginoon. Sunod, verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Sabi nun, kahit dumaan, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit dumaan sa pinakamadilim na libis, pinakamahirap na sitwasyon, hindi tayo dapat matakot. Sabi nun sa English, for you are with me. Dahil kasama natin ng pastol, no? Hindi dapat tayo matakot saan man ang ating pagdaanan, anuman ang ating daanan. Amen po ba? Kapag kasama natin ang ating pastol, anuman ang ating pagdaanan, hindi tayo dapat mabahala, hindi tayo dapat matakot. Sabi pa dun sa susunod, ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Naalala niyo po ba yung ewan ko kung nakakita na po kayo ng ganito. May mga picture kasi dati na nauso. Noon pa, bata pa po ako. Yung isang shepherd, buhat-buhat niya yung tupa sa kanyang balikat. Kung may nakita po kayo, ako po pastor, mag-comment na lang kayo dyan. May pastol, no, shepherd, tas buhat-buhat niya sa kanyang likod yung tupa. Tapos yung shepherd na yun nakangiti. At minsan nag-iisip ako nung nakita ko yung na yun, nung naalala ko. At nung napapansin ko rin yun nung ako ay bata pa. Sabi ko, ba't kayo nakangiti yung tupa? Ayun, bakit pa nakangiti yung shepherd? Alam niyo po ba, pag merong tupa na nawawalay sa landas, ngayari sa isang grupo sa isang flock ng sheep, no? Merong isa na nawawalay, tapos pasaway, talagang hindi nakikinig sa tawag ng shepherd. Ang gagawin ng shepherd, yung kanyang tungkod, no? Yung kanyang pamalo. Sabi pa nga dito, talagang sa verse 4, talagang translation, pamalo yung kanyang pamalo, no? Ipapalo niya dun sa ito totoong ginagawa po talaga to ng mga ng mga
mga pastol, no? Lalo na noong mga unang panahon. Ang gagawin niya, papaluin niya yung yung binti, yung pinaka joints, yung joint ng tupa para hindi na makalayo, para hindi na makalakad. Kasi ang gagawin niya, dahil nakuha na hindi na makalakad yung tupa, bubuhatin niya ito sa likod at ibabalik niya doon sa flock of sheep, doon sa grupo ng mga tupa. At masayang masaya siya pag dinadala niya yun. At least wala na siyang hahabulin, makukumpleto na ulit yung grupo ng mga sheep. Kapag nawawalay tayo talaga sa kalooban ng Panginoon, buti na lang nandyan ang pagpapalo ng Diyos. So kaya pag tayo nagkakasala, napapalayo sa Panginoon, hindi na nagagawa yung kalooban ng Diyos, nandyan ang pagpapalo ng Panginoon. At minsan yung pagpapalo ng Panginoon ay kinakatisuran pa natin. Na kapag ayan nawalay, no? Hindi natin napansin, nawalay tayo sa Panginoon, hindi na tayo sumusunod sa kanyang kalooban, papaluin tayo ng Panginoon, no? Para matuto tayo, o kaya para makapanumbalik tayo sa kanya. Hindi natin to tinitake ng bilang aral sa atin para maturuan tayo, kundi kinatitisuran pa natin. Sasabihin natin, Panginoon, bakit ba ganito yung nararanasan ko? Lumayo lang naman ako ng onte, ginawa ko lang naman yung gusto ko ng saglit eh. Pero isa yung dahilan, no, para mapabalik tayo sa Panginoon, no? Yung pagtutuwid sa atin ng Panginoon, no? Sa yung kung tinutuwid pa tayo ng Panginoon sa mga panahon ngayon, no, kung nakakaranas pa tayo ng pagpalo, medyo okay pa yan. Pero pag once na nalayo tayo sa Panginoon, hindi niya na tayo pinapalo, yun tayo tinuturuan. Kabahan na tayo. Baka hindi na tayo tunay na anak ng Diyos. Sunod pa sa sinasabi dito, ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Yung tungkod na yon nagamit ng mga pastol. No? Pag merong nalayo, kaya nga di ba, yung tungkod niya madalas na nakikita natin pag parang pa-hook, no? Ang ginagawa niyan, pag may napapalayo din, yun yung maghahaltak sa sa tupa. Pag masunurin naman kahit pa paano, haltak lang yung kailangan pag napapalayo. Natatawa nga kami, ang kapatid ko si Limuel, madalas makita yung sa orasan yung 11:11, no? At nagtataka na siya minsan kasi lagi niya naabutan 11:11, mapaumaga, mapagabi, lagi niya naabutan sa relo 11:11. Mas may kahit 11 AM, 11 AM, pasok yan palagi. At dahil sa pagkataka, no, at paulit-ulit nang nangyayari, sinearch niya ngayon kung ano ibig sabihin nun, kung may ibig sabihin ba yung 11:11, no? Yung tama yun, Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. So balik tayo dun sa kwento. Sinearch niya ngayon kung ano ibig sabihin ng 11:11. O, hindi po yun yung sa Lazada, yung promo ha. Baka sabi, nire-remind ka lang na magpo-promo na 11/11, November 11, hindi. No? Sinearch niya ngayon, sabi niya, marami rin palang nakakita nun, nung 11/11. No? At sabi doon, daw yun, parang warning ng ng guardian angel na nawawalay ka na sa landas. Hindi mo na, nawawalay ka na sa kagustuhan ng Panginoon. At marahil totoo, marahil din hindi, pero nakakatuwa lang, no? At hindi lang naman yun yung dahilan, hindi naman rin yun yung paraan para sabihin tayo ng Panginoon na mawala tayo sa landas. Maraming paraan, pero kung yung kaparaanan ng Panginoon para ma-remind tayo na nawawala na tayo sa kanyang kalooban, iti-take natin ng hindi maganda. Magbago-bago tayo ng ating pag-iisip. Kailangan magpasalamat tayo dahil sa tuwing nawawala tayo sa landas, gumagawa ang paraan ng Panginoon para maibalik tayo sa kanyang piling, para makasunod tayo muli sa kanyang kalooban. Verse 5, sabi dito, Psalms 23 verse 5, ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway, pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi naubusan ng laman ng aking inuman. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng kaaway. Kapag tayo sumusunod, no,
sa kalooban ng Panginoon. At ang Panginoon ay ang ating pastol. No? Ang lahat ng mga tumutulig sa atin, yung lahat ng banat ng paaway. No? Tayo, yung iba, pag binabanatan ng kaaway, takot na. Pero tayo, dahil alam natin na ang ating Diyos ay pastol, ang ating pastol. No? Kahit sa pagbanat ng kaaway, magiging payapa ka. Ay pa nga doon, sa harap ng, ipaghahanda nyo ako ng piging sa harap ng aking kaaway. Sunod, sabi ito, pinahiran nyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. Meron pa akong nakita, ito, nauso rin tong post na to sa Facebook eh. Sabi doon, yung pagbuhos daw ng oil, no, sa ating ulo, ay sa ulo ng sa ulo ng mga tupa, pagtanggal rin yun ng lahat ng mga kuto, lahat ng mga impurities sa ulo. So, parang ganun din daw tayo. Lalo na tigit dito sa bandang dulo ng verse 5, at hindi naubusan ng laman ang aking inuman. Kung ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang kailanman. Pinakahuli, tiyak ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay, at titira ako sa bahay ninyo, Panginoon, magpakailanman. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sa English ganon. Sa ibang salin sa NIV, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Kung ang Panginoon ang ating pastol, ang kabutihan, no, sabi pa dito, at pag-ibig, no, ay susunod, will follow me. Mas mababaw na dito, pero yung sa English, will follow me. Hindi mo na kailangan hanapin yung iba, mga tao, lalo na yung mga wala sa Panginoon. Hanap ng pag-ibig sa kung sino man, sa kung ano pang mga bagay. No, pero kung tayo, ang Diyos ang ating pastol, simula nung natagpuan natin ang Panginoon, nakilala tayo sa Panginoon, natagpuan na natin ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. And it will follow us all the days of our lives. Goodness, mercy will follow us. Hindi mo na kailangan hanapin kung sayang dumadating. Kung ang Panginoon ang ating pastol. At ang lahat ng iyon na hindi manggagaling sa kung sino man, sa pastol natin manggagaling iyon. At sabi doon, pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, at titira ako sa buhay niyo, Panginoon, magpakailanman. Hallelujah. Katapos ng lahat ng panahon natin dito, sa piling ng Panginoon, titira tayo kasama niya, magpakailanman. Ngayon, punta naman po tayo ng Ezekiel. May oras pa naman ako ng 30 minutes. Bigyan pa po ako ng 15 minutes. Sa Ezekiel, chapter 34, Aklat ng Ezekiel chapter 34, verse 11. Sabi dito, ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing ako mismo ang maghahanap sa aking tupa at mag-aalaga sa kanila. Verse 11, ulitin ko po Ezekiel chapter 34 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Basahin ko lang po sa 11 ulit. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at mag-aalaga sa kanila. Verse 12, ako'y magiging tulad ng pastol na naghahanap sa mga tupa niyang nangalat. Ililigtas ko sila sa ang lugar man sila mangalat noong panahon ng kaguluhang iyon. Verse 13, titipunin ko sila mula sa iba't ibang bansa at dadalhin sa sarili nilang lupain. Doon ko sila alagaan sa mga kabundukan ng Israel, sa tabi ng ilog at mga lupaing tinitirhan ng tao. Verse 14, dadalhin ko sila sa sariwang pastulan sa kabundukan ng Israel. Doon manginginain sila habang namamahinga. Verse 15, ako ang Panginoong Diyos, ang mismong mag-aalaga sa aking mga tupa
at sila'y aking papahingahin. Verse 16, hanapin ko ang mga nawawala at ang mga naliligaw, gagamutin ko ang mga may sugat at may sakit, papalakasin ko ang nanghihina, pero lilipulin ko ang mga mabababa at malalakas na tupa. Gagawin ko sa kanila kung ano ang nararapat. No. Verse 17, ang mga mamamayan ng Israel na aking mga tupa, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi na hatulan ko kayo. Ibubukod ko ang mabuti sa masama at ang mga tupa sa mga kambing. Ang tinutukoy dito ay yung muling pag-gather ng Panginoon sa mga Israelita. At malinaw na sinabi dito, lalo na sa umpisa, na ang Panginoon, no, ang Diyos Ama, ay isa ring pastol na mag-gather ng kanyang mga lost sheep. Tapos, ang kamangha-mangha niyan ito alam naman natin to, sa John chapter 1, chapter 10. Verse 11. Nung ang Panginoong Jesus ang nandito naman sa lupa, nung siya ay narito sa lupa, He is Jehovah Ra'a in the flesh. No? Siya yung naging pastol. No? Jehovah Raha in the flesh. Sa chapter 10 verse 11, sabi dito, ako ang mabuting pastol. At ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Isa pa, tignan natin sa verse sa verse 12, tuloy na lang natin. Sabi dito, hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kapag sinalakay ng lobo ang mga tupa at nagkawatak-watak. Kaya sinalakay ng mga lobo ang mga tupa at nagkawatak-watak sila. Verse 13, tumakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa tupa. Verse 14 to 15, ako ang mabuting pastol, kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. Inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Sabi doon, ang Panginoong Jesus ay ang ating mabuting pastol. Tapos tukuyin natin yung sinabi sa verse 12 hanggang sa verse 13. Hindi siya katulad ng mga bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas raw pag dumadating yung mga asong lobo. At pag dumating na yung mga asong lobo, no, ay sasalakayin ng mga tupa at magkakawatak-watak sila. Ito para sa ating mga pastor. No? Kung tayo ay tunay na mga pastol, na pinagkatiwalaan ng mga tupa, no, na galing sa Panginoon, kung talagang meron tayong malasakit sa ating mga kapatiran, sa ating mga miyembro, ang sabi doon, pag dumating yung problema, no, o kaguluhan sa kanila, o parang anumang problema ang dumating, hindi natin sila pababayaan, o hindi natin sila tatakasan, kundi haalagaan, iingatan, no, itatabo yung lahat ng mga problemang problemang dumadating sa ating mga tupa. Ang tunay na nagmamahal, no, ay iniingatan ng mga tupang pinagkatiwala sa Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Yung tunay na pastor, no, iniingatan, minamahal, inaalagaan yung mga tupa na pinagkatiwala sa atin. Amen po ba? At kung wala tayong malasakit, no, o hindi man lang natin pinag-pray,
no, yung ating mga kapatiran, yung mga tupa na pinagkatiwala sa atin, no, para tayong naging bayaran na pastol, no, na wala man lang anumang personal attachment dun sa kanyang inaalagaan, na pag dumating na yung problema, bahala na kayo dyan, no, ako binayaran lang naman ako, ililigtas ko yung sarili ko. Hindi. Tayo mga pastor, no, ay dapat ipinapakita natin yung pagmamahal, yung pag-aalaga, no, na nanggagaling sa Panginoon. Hinararanasan natin na pagmamahal, pag-aalaga ng Panginoon ay dapat ini-overflow rin natin sa mga tupa na pinagkatiwala niya sa atin. Kung hindi tayo magiging ganon, magiging parang bayaran na pastol lang tayo, without any personal attachment. No? Yes, ang tunay na pastol ay nagmamalasakit. Amen po ba? Ito pang masaya. Dito na tayo magtatapos. No? Meron na lang akong 5 minutes. Balik tayo dun sa Jehovah Ra'a. Alam niyo po ba yung salitang Ra'a? Oo, translated siya as shepherd. Pero meron pa siyang isa pang deep na meaning. No, yung Jehovah Ra'a, yung Ra'a, yung salitang Ra'a na translated palagi as shepherd, no, ay ina-associate din sa pagiging isang kaibigan. Kaya marahil nung sinusulat ito ni David, lalo na yung sa Psalms chapter 23, no, hindi lang niya tinuturing ang Panginoong ang Diyos bilang isang pastol, kundi bilang isa ring kaibigan. Alam niyo natin yan, may mga talata rin na nagbabanggit niyan, mayroon din kantang nagawa niyan, I am a friend of God, no? Kaya pwede rin nating i-translate yung Jehovah Ra'a as the Lord is my friend. The Lord is my friend. Kapag ito yung maganda sa yung mga hindi yung talagang tunay na pastol, no? Magkakaroon ka ng personal attachment. Ang Panginoon hindi lang siya nagnanais na matulungan at magabayan tayo, no? Nagnanais rin siya na magkaroon ng malalim na relasyon sa atin. Hanggang sa maturing natin siya na kaibigan, maging ama, maging kapatid, marami pang iba. Nagnanais ng Panginoon na magabayan tayo at nagnanais din siya na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Tama, Proverbs chapter 17:17, sabi ni Sister Maricel, siya ang tunay na kaibigan na hindi tayo iiwan sa lahat ng panahon. Kaya purihin ng Panginoon, Jehovah Ra'a, the Lord is my shepherd. May nais pa sana akong kantahin, pero hindi ko pa napapag-aralan yung kanta na na-compose ng isang pastor sa Korea at natunuhan nalagyan ng melody ni Pastor Paul, ni Daddy. Siguro pag nahanap ko, ipopost ko na lang dito para makita natin. Pero salamat sa Panginoon, tandaan natin ang ating napag-aralan ngayon. The Lord is our shepherd. The Lord is my shepherd. Kung ang Panginoon ang ating pastol, katulad ng sinasabi sa 23 verse 1, Psalms 23 verse 1, hindi tayo magkukulang ng anuman. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Thank you for being our shepherd, O God. Thank you for being our friend. Hallelujah. Sa mga panahon na hindi namin maintindihan, mga panahon na dumadanas kami ng mga kapigatian, mga problema at pagsubok, naririyan kayo para gabayan kami. At may mga panahon pa nga, Panginoon, na dinadaan nyo talaga kami sa mga mahihirap na libis, O God. Pero sa kaduluduluhan na iyon, katapos ng lahat ng mga dadaanan namin na mga may hirap na pagsupok, makakaranas kami ng kapahingahan, kapayapaan.
at isang mabuting bagay, Panginoon, na dumadaan kami sa mga pagkakataong iyon na hindi nag-iisa. Dumadaan kami sa pagkakataong iyon na kasama kayo. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na maalala sa aming puso't isipan, lalo na sa panahon ngayon, O God. Ipaalala niyo sa amin na hindi kami nag-iisa, na kasama namin kayo, gumagabay, maalalay, nag-iingat, nagmamahal, nagmamalasakit. Hallelujah. Paramdam niyo palagi sa amin na kayo rin, Panginoon, ang aming kaibigan. Tulungan niyo kami na magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, O God. Hallelujah, na mas lalo namin kayong makilala, Panginoon, at mas lalong tumibay ang aming pananampalataya sa inyo. Katulad ng isang kaibigan, O God, na pag lumalalim ang aming relasyon sa aming kaibigan, lumalalim rin yung aming tiwala sa Kanya. Naway ganun masigit pa, Panginoon, kung patungkol sa inyo. Sa paglalim namin ang paglalim ng aming relasyon sa inyo, O God, ay mas tumibay ang aming pananampalataya, mas tumibay ang aming pagtitiwala sa inyo, na hindi na kami mag-aalala, dumaan man kami sa pinakamadilim na libis, dahil kasama namin kayo, O God. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Naway ang inyong mensahe tumanim sa aming puso't isipan. Lagi naming maalala na kayo ang aming pastor. Sa inyong lahat na papuri, pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon, na naririto. At pagalingin niyo po ang lahat na nakakaranas ng sakit. Palakasin niyo po ang nakakaranas ng mga kahinaan. Pasiglahin niyo po ang lahat na nakakaranas ng kalungkutan. Lahat ng natatakot ay pawiin niyo po ang lahat ng takot. Hallelujah. Tugunin niyo po ang lahat ng pangailangan ng lahat ng nagkukulang sa oras na ito. Purihin kayo, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At praise God. Gusto ko lang rin magpasalamat sa Panginoon, no, nakuha na ako ng lisensya sa wakas, no, at mapadali na ang pag-ikot ko sa iba't ibang lugar. No, kaya purihin ng Panginoon. Saan man po kayo naroroon, samahan at gabayan po tayo ng Panginoon. No? Sa Diyos ang lahat na papuri. To God be the glory. God bless po sa bawat isa. Hanggang sa muli po.